May bagong hunting game na gaganapin? Bale in chapter 1095 nga ni-reveal na sa atin yung impormasyon patungkol sa nangyaring God Valley incident 38 years ago. Ang punot dulo pala kaya napunta itong Roger Pirates at Rax Pirates sa isla ng God Valley dahil sa mga Celestial Dragons, since may gaganapin nga daw ditong hunting games. At dahil nga kay Genie naipakalat nga kaagad na yung mangyayaring hunting games daw na nangyayari lang every 3 years gaganapin pala sa mismong isla ng God Valley. At dahil nga sa motibo sa isa't isa netong sila Roger at Rax Disebek nagpuntahan nga sila sa isla ng God Valley. Ngayon ang magiging tanong ano ang purpose ng hunting games? Bakit may ganitong event itong mga Celestial Dragons every 3 years? So as per Ivankov ang rason daw kaya may ganitong event itong mga Celestial Dragons para kuhain lang yung mga resources ng isang mayamang bansa na hindi affiliated sa world government. Nilinaw rin naman yan sa pag-uumpisa ng flashback na to. In-emphasize nga na hindi affiliated itong God Valley sa world government. Kumbaga itong hunting games ng mga Celestial Dragons excuse lang para nakawan talaga ng natural resources ang isang bansa. Meaning ito yung magiging sagot sa palaisipan kung paanong nakakapag-provide ng pagkain at kung ano pang needs nila itong mga Celestial Dragons, gayong wala naman silang pinagkakakitaan. Syempre bukod nga yan sa mga Celestial Tributes. So base nga sa rule ng hunting games na to, papatayin daw ang lahat ng tao sa God Valley, including itong mga dinala nila ng mga slaves galing Merijoa. In short dahil sa hunting game event na to magkakaroon ng license to kill itong mga Celestial Dragons sa kahit saang lugar pa nila gustuhin. Ngayon dito na nga papasok itong Revolutionary Army. So in chapter 1054 nga ni-reveal na inatake daw ng Revolutionary Army itong Merijoa. Specifically nga daw nilang tinarget itong lokasyon ng mga Celestial Dragons. In chapter 1083 naman ni-reveal nga ni Sabo kung ano exactly yung ginawa nila sa Merijoa. Nag-secure nga daw sila ng tatlong bagay. Una ang magdeklara ng giyera laban sa mga Celestial Dragons. Ikalawa yung i-rescue daw si Kuma at pakawalan ang mga slaves na nandito. At ang huli nagawa nga daw nilang masira ang pinaglalagyan ng pagkain o ng storage resources nitong mga Celestial Dragons. So itong huli nga na ginawa nila Sabo ang magiging crucial dito, yung pagsira nila sa resources storage ng Merijoa. Dahil dagdag pa nga ni Dragon na dahil daw sa yung 8 sa 12 nasyon na hinikayat nilang mag-revolt sa world government matagumpay daw. Mukhang hindi na nga daw magbibigay pa ang mga ito ng Celestial Tribute. Plus currently nga daw inaatake na ng iba pang Revolutionary Army itong mga nagtatransport ng resources papunta sa Merijoa. Meaning mapipilitan na nga daw gumalaw itong mga Celestial Dragons. At yes, ito na nga yung napipintong gagawin nila. Dahil in chapter 1086 nga inintroduce na sa atin itong isa sa mga Holy Knights, which is si Saint Figarlan Garling. Bali itong nabanggit nga ni Dragon in chapter 1083 na hinihintay niya nga daw muna gumalaw itong mga Holy Knights bago sila gumawa ng aksyon. Mukhang sooner than later na nga nating makikita. Dahil itong ginawa nga nila Sabo na pagsira ng resources storage sa Merijoa at pagputol ng kalakaran ni Dragon para mawalan ng supply itong Merijoa. Nakita na nga natin yung nagiging epekto in chapter 1092. Nung time nga na umakyat si Kuma sa Merijoa, pinigilan nga siya ni Fleet Admiral Sakazuki. Pero imbis nga na ireklamo ng mga Celestial Dragon si Kuma dahil sa umaatake ito at marami siyang sinisira, ang unang ang inireklamo ng mga Celestial Dragons na to ang pagkain nila. Gusto nga daw niya ng lobster, pero out of stock daw ito. So itong maliit na detalye nga na to ang nagpapatunay na malaki yung epektong nagawa ni Sabo sa pagsira nila sa food storage ng Merijoa. Ngayon dito na nga papasok itong topic natin na new hunting game. Lilinawin ko lang na hindi ko sinasabing similar na similar yung mangyayari during 38 years ago sa God Valley incident at itong tinutukoy kong bagong hunting game. Kumbaga similar lang yung magiging idea.
kanila. Bali gaya nga ng nabanggit ko, kaya nga ginagawa ng mga Celestial Dragons itong hunting game every 3 years para sa resources, para meron silang makain sa Merijoa. So dahil nga sa currently malapit nang maubusan ng pagkain itong mga Celestial Dragons sa Merijoa, mukhang gagalaw na nga itong mga Holy Knights. At similar nga sa nangyari sa God Valley na hunting game, mukhang ganito nga rin ang magiging idea ni Oda ngayon, pero sa mas bigger scale na. Kumbaga hindi lang sa isang isla, bagkos sa buong mundo na. At ang magpapatakbo nga ng new hunting game na to syempre si Im-sama. Actually nag-umpisa na nga ito sa pagde-deploy ni Im-sama kay Gorosei Saturn para patayin si Dr. Vegapunk. Kaya naman itong ibang Gorosei nga mukhang malapit na rin nating makitang gumalaw. Itong pamimreasure nga ng Revolutionary Army sa kanila ang tingin kong magi-ignite sa napipintong Final War. Sa tingin ko nga na mauuna itong si Dragon na labanan si Im-sama bago dumating ang tagapagligtas ng lahat na si Sun God Nika. Kung iisipin nyo itong long term plan nga ni Dragon para mapabagsak itong world government, dito nga tayo magkaka-idea na talagang may alam siya patungkol sa Void Century. Alam niya yung patungkol kay Joy Boy at alam niya yung patungkol sa Sun God Nika. Dahil all throughout the years nga na binubuo niya itong freedom fighters hanggang sa Revolutionary Army, wala nga siyang ibang ginawa kundi ang magtago. Gumagalaw nga siya ng palihim. At nung oras nga kung kailan na-reveal na sa buong mundo itong bounty ng anak niyang si Luffy na may muka ni Sun God Nika, dito pa lang niya naisipang magdeklara ng giyera laban sa mga Celestial Dragons. Coincidence lang kaya ito? Coincidence lang ba na yung pag-uumpisa niyang gumalaw saktong na-reveal itong Sun God Nika? O sa simula pa lang alam niya na yung magiging kapalaran ng anak niya?エルバフに伝わる巨人族最強の槍を見よう。